Welcome guys sa ating educational webinar market update tayo. So date in ay February 14. So tingnan natin yung previous analysis natin for this week. So tingnan natin yung analysis natin sa USD, gold, and Bitcoin. So start tayo sa USD. So same pa rin yung nangyari sa USD na karoon ng pullback sa higher time frame. Makita natin dito. So naked chart, makita natin dito na nag-pullback sa daily time frame dito. Na-anticipate natin yung pullback lower, no? Then makita natin na malapit na i-retest ng price yung 107.2 key level na ito. So kung titingnan natin yung previous analysis natin, no, na possible i-retest tong key level, no, and tingnan natin if mag-hold tong key level for continuation ng bullish bias sa USD. So if nag-hold yan, nagkaroon ng momentum yung bullish move, yung candlestick, and nagkaroon ng rejection sa key level na to, doon tayo maghanap ng buy position, no, for swing position, no, dahil possible mag-hold yan. Same na nangyari dito sa previous market, no. Nagkaroon ng rejection, makita natin tumaas. Possible yan mangyari. So as of now, malakas yung bearish momentum sa USD, no, kahit na malakas yung impact ng mga data reports sa USD na price in agad, dahil makita natin yung price positioning na sobrang lakasan ng USD ng ilang weeks. So kaya possible na i-retest ito, and doon natin makikita kung mag-hold or break below. So if nag-break below yan, makita natin yung next key level dito ay itong 106 key level, no. So possible mag-deeper pullback yan. Kung titingnan natin sa our time frame ay nasa pullback phase tayo, no, after mag-bullish move ng ilang months, and nagkaroon na yung pullback move, no. So since January pa natin ito na-anticipate yung pullback move sa USD. And doon naman sa pullback, doon maganda maganap ng swing position ng buy sa USD, no, or scalp, depende sa trading style mo. So basta makita natin na i-retest ng USD ang key level, no, ngayon sa 107.2. So ayun yung update natin sa USD. So naintindihan ba? So labang echo. So, makita natin dito economic data report for this week. Makita natin meron tayong Fed Chair Powell testifies, no, live yan sa YouTube. Makita natin yung inflation data or CPI nung Wednesday na mataas siya slightly, no, higher than forecast ng 0.1%. So mabilis na pricing siya kahit na bullish siya sa USD. So price in agad yan dahil malapit lang naman yung forecast data sa actual. And same rin dito sa initial jobless claims and PPI. So makita natin kung bakit, no, bumaksak yung USD dahil price in na. Ilang weeks na bullish yung USD. So ayun yung update natin sa USD, no, DXY. And sa gold naman, so makita natin ilang weeks na tayo bullish bias sa gold, no, dahil yan sa fundamentals, no, and market sentiment. Kung titingnan natin sa weekly time frame, no, kung titingnan mo yung yung galaw ng gold, no, based pa lang sa price action and market structure is bullish bias na. Kung titingnan mo yung candlestick dito is makita mo yung bullish momentum malakas. Magkakaroon ng
Ni-retest yung previous all-time high, makita natin yung lakas ng momentum ng mga buyers sa gold market. So bakit malakas yung momentum? Dahil yan sa fundamental bias, no? Kung bakit tumataas, ayun nga yung fear sentiment. Yung recently meron tayong trade tension nagkukos ng fear sa market. Yung dahil dun sa tariff, no? Sa US, pag-impose ng tariff, kaya may demand sa gold market. So kung tingnan natin sa lower time frame, so balik tayo dito, may mga scalp trade tayo dyan sa gold. Ito naman, so nung Wednesday, no, nakita natin yung bearish move dito after ng inflation data release. No, makita natin dito na nabilis sa price in ng market. Bakit mabilis sa price in? Dahil makita natin sa previously is nag-pullback na lower yung gold, no? Nag-bearish move na siya. Kaya malaman na natin dito is na price in agad siya dito. Ibig sabihin, na-digest na ng market yung information na malakas yung USD. Kaya makita natin daming buyer dito, no? Rejection sa minor key level and nag-bullish move. Ayan, makita natin tuloy-tuloy yung bullish move dito hanggang ngayon. So, kung tingnan natin sa trading system dito, so makita natin yung kapon ng Wednesday nandito. So, may buy signal dito, buy signal dito na pataas yung galaw ng gold market, no? Yung mga signal na to is maganda yan gamitin sa entry and exit ng mga trades dahil lalabas lang yung mga buy and sell signal during sa swing low and swing high ng market structure, no? Makita natin dito yung previous analysis natin, mga sinunod nating trades example, no? So dito, balik tayo dito. So sell position nung Wednesday to, nakita natin ni-reject yung key level and nag-scalp trade tayo. So ito naman yung inflation data release. Ito yung pag-price in ng data, yung higher than forecast na actual data. Kaya nag-cause ng bearish move sa gold pero na-price in agad. Then may buy signal, nag-bullish move, na pag-entry tayo dito, no? Then nag-exit na tayo. Then scalp trade lang yan kaya nag-exit na tayo. Then tumaas pa yan ng 200 or 400 pips ata, no? So if day trader ka or swing position ka, pwede mo gamitin yung mga entry dito sa lower time frame, mga signal na pwede mo i-hold ng long term, no? If mas prefer nyo yung swing trading. So ayan, no? Gold analysis. So about to sa inflation data or CPI data report. So mostly price in na yung information, no? Kaya nag-cause ng bullish move sa gold. Makita natin sa trading view, may mga level tayo dyan. So dito yung buy signal sa lower time frame gamit yung MT4 trading system. Makita natin yung bullish move dito. Okay. Okay, nakuha ba yung analysis natin sa gold? No, kung bakit tumataas yung price ng gold? Question muna, guys. Okay, naintindihan ba, guys? Ano yung nangyari? So tingnan natin sa trading system, makita natin dito yung buy signal, no? So ilang pips yan if napag-buy ka? Tingnan natin.
140 pips. Makita natin yung bullish move ng gold market, no? So dito may buy signal na rin dito. Tumaas siya dito. So dapat i-timing mo rin yung trade mo kung saan yung best time to trade, kung saan may volume yung market, no? Kaya sa MT4 system meron tayong tools na ginagamit kung saan yung best time to trade. Kagaya nito, ito yung best time to trade, no? Na maganda mag-trade during this time dahil dito mostly may volume yung market, no? Dito mas active yung mga traders, no, during this time. So kaya nag-trade tayo kanina dito, nag-scalp trade tayo during sa time na yan. Tingnan natin mga trades natin kanina, share natin sa group. Right. Ito, makita natin yung buy trade natin before New York Stock Exchange open, nakapag-buy tayo. Exit, no, sakto ba before pa mag-bearish move, no? So naka-exit tayo sa taas dahil alam natin na possible talaga na mag-bearish move muna yan before pa tumaas. So makita natin yung sell position natin dito, scalp trade lang, then kanina bumaksak pa yan ng ilang pips. Then nung bumaksak siya sa higher time frame naman, 15 minutes time frame ata to, makita na may buy signal dito. Then dito naman tumaas ulit yung gold, no? Nagre-range lang siya after mag-bearish move kanina, and dito naman nag-bounce dito yung gold, no? So nagba-bounce lang siya sa key level, no? And reject yung key level. Ayan, no? So dito tayo nakapag-entry. So na-anticipate natin yung momentum, bullish momentum, no? And tumaas pa yan. And ni-retest yung key level na to. Then kung tingnan natin yung live market sa gold. Ito. Nakita natin, ni-retest ng market ng key level na ito. So yung purpose ng key level, so maganda mag-buy entry if below, yung price ay below sa key level, no? Example dito, below yung price dito, dito maganda mag-buy. Then maganda naman mag-sell if above sa key level, example dito or dito, above siya dito. And maganda mag-sell dito na potential pullback lower. So automatic key level yan sa trading system, basta makita natin yung mga bias natin, no? So ayun yung analysis natin sa gamit ng trading system, no? So tingnan natin yung, makita natin bumabaksak na yung USD. So expected talaga na pullback lower, no? Tingnan natin sa hard time frame, baksak talaga yung USD. Then sa Bitcoin, so walang masyadong movement sa Bitcoin, expected talaga yan. So makita natin, no? Previous analysis natin, sinabi natin na possible na walang galaw dahil nasa range tayo. And tingnan natin yung galaw ng gold, no, ng Bitcoin. Walang masyadong range lang siya dito. Tingnan mo yung mga daily time frame, no? Walang direksyon. Kaya if ganito yung movement is wag natin i-trade, no, dahil nagre-range lang siya, no? Pwede mo siya i-scalp dito if nagre-range, mag-sell ka dito and mag-buy ka dito. Then malayo sa key level, no? So kapag nag-trade tayo, dapat malapit sa key level. Since nasa gitna siya, so wala masyadong volume yung Bitcoin. And sa gold naman, makita natin yung mga trade gamit yung mga key level, no? Sa trading view, manual plotting yan ng key level, and sa MT4 automatic plotting ng key level. So any more question, guys, sa market update natin?
So same lang naman yung update natin, no? So sa Bitcoin and USD wala masyadong pagbabago. Then sa gold naman is same pa rin na bullish bias. Okay na? So if wala ka pang broker, pwede kayo mag-register sa Tickmill na gagamit natin. So broker natin na nagagamit, meron tayong broker na nire-recommend, no? Makikita natin yung yen, sa pound yen, no? Naka-recover no after ilang weeks na bumaksak. And sinabi nga natin nung Tuesday or Monday na possible mag-pull back higher ang pound yen. Possible weakness sa Japanese yen, no? Makikita natin tumaas na siya. Possible i-retest tong key level na yan sa pound yen. And yan, i-retest na ng USD, no? Depende na lang bukas kung ano reaction ng daily candle, no? So possible mag deeper pullback pa yan, then magkaroon ng rejection. If mag-hold, possible na bullish move for next week. If magkaroon ng momentum yung mga buyers, no? So ayun lang yung market update natin.